Hello! Magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So meron tayong mga re-react na posts ngayon ano. Unahin na natin 'to, 'di ba? Araw-araw naman 'tong ito laman ng Meta eh. Yung flood control project. 'Di ba kahapon na napag-usapan natin yung tungkol dun sa mga nag-rally na di umano daw ay biktima ng baha na nagagalit kila Sara Diskaya. Then ito no, nabasa ko 'to, I don't know if it's legit. 'Di ba si Ako Bicol Party List Representative, si Zaldico, kilala nyo? Ito yata yung ano eh, tito ba ito o yung tatay ni ano, ni Claudine ko? Yung nagva-viral ngayon na Disney princess, yung Nepo baby, anak ng kontraktor. Kilala niyo yun? Tatay niya yata to o tito niya. Ito yung isa sa may ano eh, pinakamalaking kontraktor na nakakuha ng pondo eh. So dito oh, ano ba ito men? Malungkot na ibinalita ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang kasalukuyang kalagayan ni Representative Zaldico sa Amerika. Dahil matapos niya itong makausap ay ikinuwento nito sa kanya na nalaman ng doktor ng kongresista na bumagsak ang blood pressure nito sa 90/60 na kinakailangan ng masusing pagbabantay. Oh! 90/60, hindi ba low blood na no? So, kailangan pa yung doktor sa Amerika ang makadetect nun, men? Hindi ka ba let's say halimbawa may sakit siya, no? May sakit siya na ganon. Di ba dapat minomonitor na siya? Bakit kailangan doktor pa sa Amerika yung makamonitor nun? Ano ba ang normal? Nakalimutan ko na eh. Ano ba normal na blood pressure? Normal blood pressure. Normal blood pressure. Ang normal blood pressure 120/80. So lumalabas na below ano 'yon, below normal. Hypotension meron siya no. Pero men, well, ayoko naman sabihing sinungaling agad no. Pero yung napaka-convenient kasi nung time na mangyari ito. 'Di ba? Nung naimbestigahan niya biglang nagkaroon ng ganyan. Malay mo totoo naman no. Malay mo naman wag naman natin sabihin na hindi totoo, baka malay mo totoo naman. Pero hindi mo naman masisi sa tao na ano, pag-isipan ng hindi maganda itong ginagawa niya. 'Di ba? When I talked to him yesterday, sabi niya yung doktor niya found out na 90/60. He said his doctor found out that his blood pressure was at 90/60. And the doctor said that we need an extensive checkup on your heart. Meron naman dito mga cardiologist sa sa Pilipinas ha. 'Di ba? Sabagay iba nga naman yung pag sa Amerika ka Yun nga, convenient lang yung pagkakataon kung bakit bigla ka nagkaganyan. Basa nga tayong comments. Huwag ka sana pumanaw papuntang impyerno, panagutan mo muna dito sa lupa. Ninakaw mo. wala kami pake kung bumagsak kahit 0 to 0 pa yan. Ang concern dito paano umakyat ng net worth niya ng 2 billion pesos. Yun ang usapan ni BP. Well, tingnan natin kung ano ba yan. 'Di ba? Anyway, kasangkot ng I mean kasangkot or sa same na balita meron ditong sa TikTok na nagva-viral. So ini-screenshot nung page na mga kwento ni Maldita. Basahin nga natin 'to. Take time to read this. Behind the truth inside DPWH and Philippines government. 'Di ba Philippine government, but Philippines government. Wala na talaga tayong pag-asa. So, ano to? Galing Reddit ba to? Pero sabi galing TikTok eh. So,
basahin nga natin. What I saw working in a Philippine construction firm, DPWH, mayors, contractors, lahat sila. Can't post sa Chika PH. Reddit nga to. Due to the required karma, apologies if I use the wrong subreddit. But I feel like I had to share this also. I used throwaway for safety. I used to work for a sobrang liit na construction firm, as in 5 lang kami na engineer sa opisina. Pero the company was earning hundreds of millions of pesos dahil sa corruption. I only lasted 1 year kasi I couldn't take it anymore. Here's what I saw. Lahat kasali. Hindi lahat ng politicians, DPWH engineers, City Hall staff, COA, even local banks, all part of the chain. Bribes, kotse, cash, babae. I was literally tasked to buy brand new Ford Rangers para sa mga DPWH engineers. Sarap, no? Kung totoo man to ha, syempre disclaimer pa rin. Ito ay nabasa sa Reddit. Pero hindi malayong maging totoo eh. Maybe ito, no? Sometimes may mga istorya na na fictional eh. Pero totoo yung nilalaman, 'di ba? Well, tingnan natin Pero mukhang mukhang may bahid ng katotohanan naman eh. Kasi nga 'di ba, alam naman natin na nasa kalagitnaan tayo ng corruption. So any stories pwede nating pagbigyan pansin, 'di ba? Bribes, kotse, cash, babae. I was literally tasked to buy brand new Ford Rangers para sa mga DPWH engineers. Yung iba gusto cash. As in, I withdraw millions in cash para ibigay personally. Yung iba naman na mas mabababang engineers, hotels plus women, madalas underaged pa. Grabe. Sobra naman yan. Hindi ba pwedeng pera na lang hingiin mo at ikaw na lang ang ng hotel mo? Parang medyo naman nun. Well, kung ganun talaga, no? At ang masakit dahil sa sobrang hirap ng buhay, maging ang mga magulang ng underage girls kasali na rin. Alam nila kung ano ang pinapasok ng anak nila, pero tinutulak pa rin dahil may perang kapalit. Yung ibang bata, alam nilang mali, pero pumapayag. Why? Para may pambili ng pagkain. Hindi ba parang dinadramahan lang ito? Kasi kung let's say, billions, we're talking about billions here, di ba? Bakit mamimili ka nung mga yung mga galing, sa bagay, bata no? Kasi di ba may mga matataas na escort service naman na pwede nyong bayaran na mas may quality talaga. Bakit magtitiis? Pero kung yun nga, 'di ba, baka walang baka walang ibig ko sabihin dito, baka walang makitang high grade na bata kaya yung mga sa mga mahihirap. Hindi, tinitingnan ko lahat ng butas ng istorya, 'di ba? Kasi minsan, malay mo, pinapaalab lang yung damdamin ng ng tao eh. Kaya titingnan natin kung realistic ba yung yung sinasabi dito. Kasi kung nakikita ko yung parang prostitution sa mga minors, kung katulad ng sinabi ko kanina, kung bilyones nga naman, bakit hindi yung mga escort service na yung talagang artistahin? Meron ngang merong escort service na si Lai Austria. Parang napanood ko yung isang podcast na kasama siya. Aminado naman siya eh. Na yung mga ganong quality. Ba't hindi yun? Bakit kailangan yung mga binibenta pa ng magulang dahil bata? Anyway, kung ganon talaga di ba? Kung pedophile pa yung Tapos sa banks workers cooperate. Sa banks, hindi kami pumipila, may special treatment, diretso sa likod. Uy. Parang parang ko nga yan sometimes pagka magdi-deposit ako ng milyones ko. Pag nasa bangko ako, may mga pinapapunta nga sila dun sa pwede. Parang mag-move ng pera sa accounts with different names
ng relatives or dummies or easily withdraw. Siyempre may pakain and sometimes kahit maliit, may cut din sila. Never pumunta sa bangko ang mga bosses. Lagi silang may tao na inuutusan para mag-asikaso for them. Paperwork recycled. Yung bid documents, copy-paste lang. Palit ng project title at konting numbers, walang nag-check. Lalo na kung may lagay. Pero hindi lang sa bid documents. Even completion documents are recycled. Kasi isipin mo, lahat ng kalsada pare-pareho itsura. So, the before and after photos galing din sa ibang project o dati na nilang ginawa. Photocopy na lang uli. Print perma tapos. Actually, pwede to. Kasi, titingnan lang naman yan eh. Hindi naman, titingnan pa ba yung difference ng picture. So, dali, parang kamukha ito nung dati ah. Hindi nagaganunin yan eh. Diba? Actually nga, baka hindi na binabasa yung documents na yan eh. Basta ipasa na lang yung documents. O ito yung, sige lagay dyan. Hindi na siguro tinitingnan yun eh, sa tingin ko. Diba? Minsan katamaran din ng iba mag-double check eh. O talagang tinapala ng pera yung mata. Diba? Pero feeling ko kailangan talaga ipasa for checking. Pero feeling ko hindi na tinitingnan yung mga yan. Kaya nga dapat siguro, pag may nakukomplete na na project, dapat required na pumunta talaga doon sa area yung yung mag-check yung mag-audit. 'Di ba? At yung taga-COA talaga yung gagawa, hindi yung sila-sila lang. 'Di ba? Kung talaga asan dito yung dapat may required na ganun eh. Kesyo budgetan mo ng pamasahe yung pupunta doon sa lugar. Kasi importante yun yung ma-audit talaga na sabi niya 100% ng tapos, 'di ba? Pero kung iaasa nyo din lang sa sila-sila din lang naman at mag-check din ay sila-sila lang din doon, wala yan. Kaya lang, kahit pa sabihin mong third party yung mag-audit o ibang tayo mag-audit, pwede rin tapalan ng pera yun eh, no? Wala rin. Corruption din eh. Ang ending, since nagastos na ang budget sa luho at distribution ng mga kapwa nila corrupt, tinitipid ang actual construction, materials, at bayad sa mga trabahador kaya halos lahat ng government projects ay palpak or nasisira agad. Paggawa ng kalsada, paandar lang. Ever wonder bakit parating may ginagawang kalsada kahit mukhang okay pa? Or bakit laging may sabay-sabay na roadworks bago election? Sa pera yan. Kaya nga sinabi, napanood nyo yung pinanood natin, yung part 2 nung katakot-takot na corruption. Nandun si Ma'am Heidi yung dating taga-COA na pati isang professor. Kapag daw magtaka daw kayo pag sa isang project may picture ng congressman. Dapat daw wala yon dahil ang trabaho daw ng congressman ay gumawa ng batas. Wala daw dapat silang kinalaman sa mga ganyan. Yung halimbawa may ginagawang tulay tapos may picture ni congressman doon. Hindi daw dapat yun eh. Parang ang dating, obvious na may corruption daw pag ganun ang pinapakita. Yun ang nagigets ko doon sa konteksto, panoorin nyo uli. Diba? Kasi wala naman dapat daw kinalaman ng congressman dyan eh, sa mga ganyan. Kasi ang trabaho nila gumawa ng batas. Diba? Next. So bakit wala nakukulong? Kasi lahat may hawak sa isa't isa. Kasi lumalaban lang tayo sa kung sino yung trending. Pero pinapalampas natin yung mga nasa tabi-tabi lang. Kasi hindi natin tinatanong kung bakit sa sarili nating probinsya taon-taon may bagong proyekto pero walang tunay na pagbabago. Kung gusto talaga ng pagbabago, stop waiting for big names to trend. Start asking questions rin locally. Look into the projects in your town, city, or barangay. Ask how your mayor's son or even SK councilor can afford a luxury watch. Ask who the contractors are and check if sila-sila lang din ang nananalo. What I saw isn't unique. It's the whole system. Dapat ang accountability hindi lang para sa mga sikat at trending. Hindi lang para sa national figures na nababanggit sa news o inimbestigahan sa Senate hearings.
Dapat ito ay para sa lahat ng sangkot. Lahat ng mga naging parte ng bulok na cycle ng paglustay ng pondo. Yung mga tahimik lang pero biglang may bagong sasakyan, bagong negosyo o rest house. Tanungin din natin kung saan galing. Di ba yung ano ni Duterte, si Alvarez, di ba kinanta siya nung anak niya na may mansion na pinagawa tas sa mistress na kapangalan. Tapos nagpa-project ng ng daan, nagpasimento ng daan na talagang diretso lang dun sa mansion niya. Kasi yung mansion niya yata parang sa liblib na lugar eh. So nagpa-project na para may kalsada. Walang nangyari dun eh, dun sa expose na yun eh. 'Di ba? Wag nating hayaan na mawala na lang ulit itong issue. Kasi habang abala tayo sa ibang trending topic, tuloy pa rin ang nakawan sa likod ng mga bidding. MOA at liquidation report. Walang maliit na korupsyon kapag pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. And at the end of the day, tayo rin ang talo. Diba? Next. Paggawa ng kalsada, paandaan na natin yun. Hindi lang roads, lamppost, railings, sidewalks, canals, kahit yung saan na ba yun? Lamppost, sidewalks, canals, kahit yung mga government hospitals na nagpapabid ng medical supplies, lahat yan dumadaan sa contractors. At madalas sila lang din may-ari ng suppliers. So kahit ibang pangalan ang nanalo, connected lahat. Parang may issue na ganyan sa Hindi ko nasasabihin kung saan lugar baka malaman nyo eh. Nagpagawa ng ospital sa isang bundok. Yung pala, yung bundok na yon ay pinagawa siyang ospital sa gitna ng kawalan. Yung pala, yung lupa na yung pagmamay-ari ng yon ng mayor. 'Di ba? Sabi, pagmamay-ari daw ng mayor. Pero hindi pwede yun, 'di ba? Magkakaroon ng conflict interest. Siguro ginawa ng paraan binenta kunyari sa iba at nung binili din nila. Ngayon, nakatiwangwang yung ospital, hindi nagagamit. Diba? I-search nyo yun sa sa YouTube, makikita nyo, ospital na nakatiwangwang lang. Tagal na nun. Hindi talaga siya nagagamit kahit kailan. Inutil. Diba? Sa gitna siya ng kawalan. Lavish lifestyle. Our boss drove Mustangs, Lexus, even a Rolls Royce. His wife and daughters had a walls of luxury bags. The total count of their vehicle collections were 30 plus. And remember, we were a tiny construction firm. Just imagine kung ano itsura ng mas malaking contractor. Fund release kahit walang progress. In theory, dapat stage by stage ang paglabas ng funds. Pero dahil may lagay, lumalabas ang pera kahit wala pang progress. Sometimes zero accomplishment pero fully paid na sa papel. Why I quit? Hindi ko kinaya, especially nung nakita ko yung binibigyan ng underage girls, yung matatandang DPWH engineers. Tapos sa bawat punta ko sa DPWH office, halos lahat bastos, pati bosses ko. What do you mean bastos? Manyak? Ganon. One day, I just walked out. Hindi ko na rin kinuha last pay ko. Now I work in something totally unrelated to the construction. Kahit sayang ang engineering degree ko, bakit hindi ka nagreklamo? Kasi lahat kasali, kung lumaban ako, they could destroy me. They could spin the story. Sabihin kabit lang ako ng boss or worse, patahimikin ako forever. Ganon kalala ang hawak nila sa sistema, partida sa province pa lang to. Sa mga nagagalit sa mga anak ng corrupt contractors or politician flaunting wealth online, yes, they deserve the heat. Pero sana hindi doon lang
magtapos. 'Di ba? Parang ano naman 'to, jumble-jumble yung page. Yung ibang bata alam nilang mali pero pumapayag. Why? Para may pambili ng pagkain. Ito yung karugtong nung una, no? Jumble-jumble siya eh. Some even say directly, at least may kinikita ako. At least may kinikita ako. Imagine a 13 or 14-year-old thinking prostitution is the only way to survive. Ew! This isn't just corruption. This is how poverty and power abuse destroy entire families. Fake bidding. Before the official bidding, contractors already decide among themselves kung sino mananalo. May mga dummy bidders lang for show. Yung mga losers still get a cut from the winning project. Ayos ah. Overpricing SOP. Lagay kickback bribe. Example, 14 million na road project, totoong ginastos mga 3 million lang. The rest, 11 million pinaghatian ng DPWH contractors, mayors, and others. Kapag 5 million below ang project like drainage or classroom, binibigay nila sa mga subcon nila na binibigyan na lang sila ng percentage as thank you. So kahit wala silang project, pinapagamit nila yung company name nila sa bidding para sa mga subcon kapag malalaking project. Kunyari, rockfall netting or slope protection kasama sa hatian pati ang congressman. That's not even an grabe naman. Ito nasabi na dito eh. Grabe naman yun, ano. Kung totoo man ito, sa bagay, yung mga sinabi doon hindi rin malayo na maging totoo eh, no? Given yung mga natutuklasan natin araw-araw na hindi natin akakalain. Kaya kung mapapansin mo, yung mga una na pag-usapan natin mga men, magtataka ka rin talaga eh. 'Di ba sinabi ko na ito dati, na bakit ang dami nagpapatayan para sa posisyon na yan. Lalo na yung pagiging congressman. 'Di ba? May darating man na bagong congressman, lalasunin. 'Di ba? Yung isip. For example, yung si Libiste, nagkaroon ng issue na sinuhulan, 'di ba? Yung sa Batangas. 'Di ba neophyte na senator 'yon? Ay, congressman, sorry. Senador. Congressman. Kaya ano eh, kaya napapansin nyo, ang laging dinudurog lang yung mga kontraktor. Walang sinasabing congressman eh. Meron man isang congressman na sobrang obvious na. Kasi kontraktor din yun eh, yung Saldico, di ba? Kontraktor din yun eh. Kaya dinudurog nila yun, nasa Amerika. Hindi natin alam kung totoo yung sakit na no hindi. Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dyan? Magandang hapon sa inyo lahat. Yun lang muna. Bye-bye.